everyone, kumusta na kayo dyan aking mga viewers and aking mga subscriber. Guys, today po ay mag-travel ako at bisitahin ko ang aking brother-in-law, yung kapatid ng papa ni Sophia, kasi nga nagkasakit siya. So, yung pupuntahan ko doon, yun yung dati yung tinitirhan namin. So, mag-airplane po ako ng Trondheim to Oslo. Then, after pagdating ko doon sa Oslo, mag-train ako papunta ng Kongsvinger, kung saan doon siya nakatira. At malayo-layo din kasi 1 hour and 30 minutes ang train papunta doon. So, okay guys, kita-kits tayo at ipakita ko yung lugar na kung saan doon kami nakatira ni Sophia sa dating tinitirahan ng papa niya. Kasakyan ako ng train papuntang airport. So, maaga akong malis kasi 5:53 morning dito. Tapos yung flight ko is dapat mag-check-in ako ng 7:30. Lapit na po yung dumating sa Oslo guys. Palanding na itong airplane. Ang ganda ng panahon today pero sobrang lamig. Ayan guys, nakalanding na kami dito sa airport ng Oslo. Maganda po ang weather dito sa Oslo kasi hindi snow dito. Pero sa Trondheim sobrang nag-snow doon at napakalamig. Dito na ako sa guys, sa loob ng airport dito sa Oslo. Napaka walang katatao kasi holiday season. Yung eroplano na sinakyan ko sobrang walang katao-taon sumakay. Yung mga mga bilihan ng mga pasalubong. Yan, walang, ang ganda dyan magbili kasi walang tax yan. Mura lang. Ayan. So guys, hanap naman ako nito ng train na sasakyan papunta doon sa lugar ng aking asawa noon, yung papa ni Sophia. So from Oslo to Kongsvinger is about 1 hour and 30 minutes guys by the train. So yan, train na naman ako guys. So malayo din kasing layo ng ng lugar ng aking boyfriend. Medyo tahimik ang airport kasi hindi naman holiday season. Ayan, sobrang tahimik, walang masyadong tao kasi maaga pa naman guys, alas 9 pa ng maaga dito. Ayan yung mga bibili. Ayan, shopping mall dyan na mga pasalubong. Ayan, may Christmas tree na dito sila guys. Yung mga Chanel, mga Dior, yung mga pabango, mga lips, ano-ano pa dyan, Muska. Mahal yan guys. Ganda ng mga bulaklak eh. So dito na ako guys sa sa Oslo Terminal Station. Nag-antay na lang ako ng train kasi 11 pa ang departure. Ang laki ng train. Hindi pa dumating yung train na papuntang Kongsvinger. Nantay ko pa lang. Kaming tao rin na sumasakay. Malapit na akong dumating dito sa lugar kung saan dito nakatira yung papa ni Sophia. So after 5 years nakabalik rin ako dito. Ayan. At itong lugar na to guys, napakalayo nito from Oslo is to siya mga 2 hours ng train. So napakalayo din. At dito ako dito tumira 3 years. Yan guys, nakarating na ako dito sa Kongsvinger. Maliit lang to siya na guys, maliit lang to na lugar or maliit lang siya na city. Susunduin naman ako ng aking brother-in-law. Ayan guys, train. Last station na to. So dito ako nakatira noon.
So, 3 years kami dito ni Sophia. After namatay yung papa niya, lumipat kami doon sa Conswinger. O, lumipat kami sa Trondheim. Andiyan na yung sasakyan ng brother-in-law ko, guys. So, ayan, sobrang payat. Punta na kami sa bahay ng aking brother-in-law. Ayan po ang lugar dito. Napaka-tahimik na. Kasi maliit lang to siya na lugar eh. Ayan po It's yung... ice. Yeah. Yung luma na tinatawag ngayon, yung pinakamalaking sapa dito, kaya malamig dito kasi nga ayan, nalibutan ng ng tubig. Ayan, maliit lang to probinsya to, kaya dito kami nakatira ni Sophia dati. Dito ang lugar ng kanyang papa. Ayan, binisita ko yung brother-in-law pa yan. Yung brother-in-law, kapatid ng ko, yung kapatid ng papa ni Sophia. So, pinagda-drive na kami. Sinundo niya ako eh. Ayan. Bundok to dito eh, bundok. So guys, dito na kami sa sa bahay ng aking brother-in-law, yung kapatid ng papa ni Sophia. Ayan, ito yung bahay niya. Okay, so there are 2 houses. 3. 3. Yeah. So why is like it's different? Here I'm not finished, you know. I still have many things I've not packed up. Ah. So there are 3 houses. Yes. I thought only 1. No, it's 3. So there are okay. And this is just the garage, you know. Okay. Okay. Yeah. It's nice. So we can also have a room here. We can also have a room. Yes. Because it's heating in the floor here, you know. So this is a small house, Yes. but it's different. Okay. Also have yeah, stock room. And there are jacuzzi. Yep. I will heat it up for you. And this one Yes. also, What's that? why they separate the house? It's nice. There also house. Ito guys, yung lamig. So this is also room. Yes. Ito yung guys. Ganda ng house niya. It's nice. Yeah. I think so. So today guys, pupunta kami ng Sweden, doon sa shopping mall nila. Kasama ko yung brother-in-law ko. Ayan. Dito kami sa control. Kino-control kasi guys pag pag pupunta sa Sweden, may control na dito. Yung mga truck, ayan. Pero yung sasakyan lang, hindi naman, yung mga car, hindi naman kino-control. Pero pag maraming binibili yan, kino-control kasi baka kasi may kasi limit. Pita kami dito sa big shopping mall. Iba na ang lingwahe dito guys. Ayan guys, dito na kami sa Sweden, dito sa shopping mall na tinatawag na Charlottenburg shopping mall. So ito yung pinakamalaking shopping mall dito at still maganda pa rin yung weather today. Ayan. So ito yung pinakamalapit na shopping mall dito sa Sweden at lahat ng mga nakatira dyan sa Conswinger o dyan sa lugar ng aking brother-in-law dito po nagsishopping. Ayan, kasi napakalaking shopping mall na to. Dito na kami sa loob ng shopping mall guys. Yan po yung brother-in-law ko. Yan po ang shopping mall dito. Malaki din. Yan po ang Heimat. Ito, puti. Battery.
Bilhan daw niya yung ano ko, yung dalaga kong anak kasi sabi. Kasi mura lang kasi dito ang mga ano eh, mga chocolate. Yan. Barde? Christmas box. Yan. Ito yung mga ano. Dito kasi sa Sweden guys, mura lang ang mga ano dito pag bumili ng mga chocolate. Dito po ako dati bumibili na pinapadala ko sa Pinas. Yan. Marami ditong chocolate na mabili na napakamura lang. Hindi kagaya ng doon ako bibili sa Norway ay napakamahal. At dito mo makikita ang napakadaming chocolate. Yan. Ito yung dating paborito ni Sophia. Ayan. Chocolate. Yan. Ba't ibang chocolate yan? Yan. Bumili-bili na si Bayaw. Ikusumia! Ano dito may chocolate. Talagang malulula yung mata nyo dito sa daming candy. At mura lang yan. Yan. Malulula kayo sa daming chocolate talaga at candy dito. Yan. Masaya mga bata pag dito magsi-shopping sa Sweden kasi mura lang talaga ang mga candy dito. Don't buy everything. Ikisumi ha. Sabi ko sa kanya, wag mong damihan ng candy. Ayan gayo, yan po mga iba't ibang klaseng candy. Ayan. Ayan po yung mga mahilig sa ganyan. Ferrero, yan. Yan po mga Ferrero dito, napaka mura lang. Ayan, nabilihin. O sinong mahilig dyan sa Toblerone? Ayan, yan mga Toblerone na malalaki guys. Sos, my God, Toblerone lahat yan. Mura lang yan. Lahat yan. Mahilig sa mga Toblerone yan, kaway-kaway. Ayan gayo, itong mga ganyan na boxes, guys, mga candy to, iba't ibang klaseng candy to guys. So, ang laki oh. Yan, pang gift yan sa Christmas. Mga candy ang laman niya, mga chocolate ang laman yan lahat. Yan. Yun din oh. Yan, may mga ano din sila dito, iba't ibang klaseng mga pambahay. Mura lang dito kasi guys, napakamura. Yeah, you can buy that. Arcel, she like. It's very cheap for Christmas. Yan, may mga ano din Christmas decor sila dito guys. Yan, mga Christmas things. Yan. Yan, mga ano to. Pang ano na mga Christmas. Scalcio pa Nisa. Nisa sa kanila Santa Claus. Bibili siya po at lagay niya sa bahay daw niya. They are for Arcel. Yan mga ano, hairband. Yan ang mga tradisyon nila pag Christmas. Nagsusot ng mga bata ng hairband na pang ganito, Christmas. Yan. Yung mga ganyan. Yan, mga lahat yan. Kaya mga ganyan. Mga pang decoration sa Christmas. Dala-dala niya kasi regalo daw niya kay Arcel. Mabait itong aking bayaw guys at hindi ito madamot. Yeah, I will bring to Tunheim. May ano din sila dito. May canteen o restaurant. May restaurant. Kain mga tao dito. Ngayon nakauwi na kami galing nag-shopping kasi hindi na kami nag-ano doon. Nagtagal kasi naawa ko doon sa aking father-in-law kasi malabas lang ng hospital at medyo pagod pa at hindi pa masyadong magaling. Ayan. Yan po yung mga nabili namin candy. Ititimbang na niya para pero yung ano nila ni Sophia at saka kay Arcel daw yan ibigay. Dami. There's a lot. Okay,
happy Sunday everyone. So, today guys ay babalik na po ako sa Trondheim. So, ayan at ipag-drive ako ng kaibigan ng aking bayaw at isa po siyang taxi driver. So, ipag-drive niya ako galing dito at until doon sa sa airport ng Oslo. So, free daw yun, wala akong babayaran kasi para na daw yun, Christmas niya sa akin. Ano bang tawag nun? Christmas gift daw niya sa akin. So, makatipid din ako kasi 3,000 sa piso din ang babayaran ko sa train papunta doon sa sa airport. So, before ako magbiyahe kakain muna ako ng tanghalian. Ito ako ng broccoli soup at itong fry salmon. Yan, para hindi ako magutom sa biyahe. So, ito yung pagkain ko, yung kanin ko. Ayan, kain po tayo, guys. Yan, kain tayo, guys. Kasi, para hindi tayo magutom sa biyahe. Sarap ng laks. Paborito ko talaga ang laks, guys. Ayan. Very delicious. Malamig dito, umuulan ng snow. Malamig na ng lugar dito. Kaya, ayan, masarap pag mainit ang sabaw bago magbiyahe. Harap. Ang sabaw. Unit. Mamaya pa daw kakain yung ko, brother-in-law. Ayan, may customer siya na dumating yung nag-aayos siya ng sasakyan. Mekanikos kasi yung ko, bayaw ko. Yan po ang niya, trabaho. Kahit na hindi masyado pang magaling yan, ayan. Trabaho agad, kahit galing pa lang ng hospital. Ganun yung mga Norwegian guy. Yan sila, alcoholic yan sa trabaho. So, yung niya, customer niya. Yung customer niya, ang magdadrive sa akin pupuntang airport. Mga kaibigan din niya yun. Akala ko may nag-doorbell. Yun pala yung fry machine na hindi ko na sarap ng sabaw at saka yung isa ba yung isda. Binibilisan ko yung pagkaan niya kasi madali lang nila ayusin yung sasakyan niya. Hindi daw siya magtagal. Yan today guys, super nag-ulan talaga ng snow. Ayan. At yung bayaw ko may customer. At yung customer na yan, siya po ang mag-drive sa akin papuntang airport. Kasi malapit lang kasi yung bahay niya doon sa airport. Kaya libre. Sana all. Mahal kasi ang pamasahe ng train din. So dito na ako sa Gardermoen Airport niya sa Oslo. Medyo maagang pagdating ko dito kasi nag-drive ako ng kaibigan ng aking bayaw. So 10 o'clock pa yung flight ko. So mag-antay pa ako ng maraming oras dito kasi 3 o'clock pa lang ng hapon. So 10 o'clock ng gabi ang flight ko.
Guys, nakabalik na ako dito sa Trondheim at sobrang pagod ako kagabi kasi super delay yung airplane na sinakyan ko dahil dapat alis doon sa Oslo papunta ng Trondheim is 10 o'clock at darating ako sa Trondheim 11 pero na-delay ng 2 hours, so 3 o'clock na ako ng madaling araw na dumating dito sa Trondheim. So ito na guys, at nakabihis na ako at papunta na ako sa work at super na-enjoy ako sa aking pagbisita sa aking bayaw dahil sobrang natuwa siya kasi matagal na rin akong hindi nakabisita sa kanya. So ayan guys, maraming salamat sa panood nyo ng aking in-upload na video at maraming salamat po sa walang sawang suportahan ako at panoorin ang aking mga video at ingat kayo dyan lahat at God bless us.